Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik bagabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagaayan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan bagabayan, agala mga paninira, aba totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Friday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Lynn Gonzalez. Meron siyang 44 na mga comments. Nandiyan rin po si Marie Usta. Meron siyang 32 na mga comments. Lori Mamawag. Meron siyang 31 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 28 na mga comments. And Mary Flor Espiritu. Meron siyang 14 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating mga silent viewer dito sa channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong nagsishare ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, acknowledge natin ating mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marie Osta, Maria Mendasiplon, Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Jenny Howard, Rose Guevara. Nandyan rin po si Sarah Brightman Blanc, Linda Ling from the city of Ilagan, Isabela, Rizalina Dumawal, Kelly Capuno from Tagaytay City, Cavite. I-shoutout natin si Rayon Inicosi, Rose B, Kath de la Cruz, Eloisa Taha from Riyadh. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia from Nottingham, England. And hi to Direk Erwina Argilies at kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino. Sila si Direk L. William at Miss Marivic A. Okay? At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday si Emmy Mapalad. She is already 59 years old. Happy birthday! And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon mga kabayan, until today, ang dami talaga pong ipinakalat na fake news ito mga DDS. Kasi nga mga kabayan ko, ang lahat nila ng mga planong paninira, hindi kasi ito imepekto dito kay PBM. Diba napansin ba natin, mas dumadami pa ngayon yung mga supporters at saka nagmamahal kay PBM mga kabayan. Dahil kita-kita naman talaga yan. Kitang-kita ho yan DDS kung paano magtatrabaho ating presidenteng si PBM. So dito po sa ipinakalat ng mga kabayan, isa rin po doon, isa ito, na ito'y tungkol po sa Comelec mga kabayan. Gusto kasi nila na sisiraan ang Comelec para mapakita nila dito sa kanilang sinuportaan or dito po sa mga nauto nila ng mga supporters mga kabayan na ito daw Comelec, ito daw ang election na na darating this coming May mga kabayan, ito daw magiging rigid
or merong mangyaring dayaan daw sa election mga kabayan. Di ba ang daming mga post nila ngayon? Kanina nga, before ako nag-vlog mga kabayan, nadaanan ko mga siguro mga 20, 30. Ang dami talaga eh. Nagkakaisa sila lahat mga kabayan sa paninira. Siyempre, doon sila nakabase sa kanilang pinapaniwalaan po na DDS fake news peddlers mga kabayan. Like for example, ito pong si Maui Spencer mga kabayan. At saka napansin ba natin si Maui Spencer mga kabayan, hindi na yata umuwi ng Pilipinas? Napansin ba natin? Kasi nga, how many vlogs ago mga kabayan or how many months ago na, 2 months na ba, na last ating napag-usapan itong si Spencer mga kabayan, na siya po ay pumunta doon, di ba, sa Hong Kong, pabalik-balik siya sa Hong Kong mga kabayan. And also, pabalik-balik rin po siya sa Singapore. Ngayon, nandun na po itong si Spencer sa Dubai mga kabayan. Iba talaga magmahal yung DDS. Iba talaga kapag meron kang malaking funders mga kabayan. Diba? Klarong-klaro talaga eh. Tingnan nyo ang kanyang expenses dito. Pabalik-balik siya ng Hong Kong. Pabalik-balik siya ng Singapore. Ngayon, nandun na po ito sa Dubai mga kabayan. Parang Harry Roque lang nagtatago eh. Speaking of Harry Roque mga kabayan, mamaya pag-usapan natin siya. So before tayo pupunta doon kay Roque mga kabayan, syempre dito muna tayo kay Spencer. Kasi nga, meron siyang post kahapon yata ito mga kabayan. Kasi sabi niya, believe me, dadayain na mag-asawang bangag na Marcos ang halalan 2025. At yan daw ay sabi ni Glenn Chong mga kabayan. So sinabi po ni Glenn Chong, kanila pong isiniwalat. Kasi siyempre, kung ano po ang sasabayin po ng kanilang poon, or poon ba, ang kanila pong pinapanood po lagi na isang DDS fake news peddlers mga kabayan, sila kagad dito ay naniniwala. Tingnan nyo, dadayain daw yung election 2025 mga kabayan. So ngayon, meron pong inalabas na good news. Ang COMELEC kahapon mga kabayan. Ito maganda talaga to eh. Bakit si Ivan? Kasi pwede na pala natin makikita po yung baluta na nakalagay po sa screen mga kabayan. After natin pong i-insert doon sa voting machine, makikita natin kaagad in just seconds ano ang resulta po ng ating ibinoto mga kabayan. Ito ang balita. For more details, let's watch this. Pwede nang makita ng mga botante ang kanilang boto matapos na maipasok ang kanilang balota sa automated counting machine. Bahagi po yan ng mas transparent na proseso ng Commission on Elections para sa Hatol ng Bayan 2025. Tinitiyak ng COMELEC ang pagkakaroon ng transparency sa proseso nito para maipakita na may integridad ang magiging resulta ng 2025 national and local elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa isang forum na kasama sa pagbabago na mararanasan ng mga botante ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang kanilang boto matapos na maipasok nila ang kanilang balota sa automated counting machine. Makikita ng botante yung picture ng kanyang balota. 15 seconds sa harap, 5 seconds sa likod. Yung sa likod po yung party list, yung harap, national and local position. Kahit isa lang ang tingnan mo, yung pagkakashade mo, yung mismo yung balota na pumasok. Pagkakataon para makita kung tugma ba ito sa binoto ng isang botante at kung sakali namang hindi magtugma. Meron pong form na pipilapan sila yung challenge form na pwedeng sabihin na iba yung nakita kong resibo doon sa mismong balota. At yun po yung magiging parte ng pwede maging basis ng election protest o protesta upang i-challenge yung results sa mismong presinto na yan. Or pwede pong gamitin din yon para po i-challenge yung results pagdating po sa canvassing sa bayan o kaya sa syudad. Binigyang din naman ni Garcia na nakakatiyak sila na hindi ito magbabago. Kasabay nito, ang mga poll watcher rin sa bawat presinto ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng picture at video na naturang ballot images matapos makapag-transmit na ng resulta at makapag-print na ng election returns. At para sa internet voting sa mga Pilipinong nasa ibayong dagat, papayagan ng poll watching sa mga opisina ng mga embahada o konsulada kung saan gagawin ang pagbibilang. Habang magsisimula ang enrollment para sa mga overseas voter simula sa Abril at magtatagal hanggang Mayo. Samantala, panawagan naman ni Garcia na maamyendahan na ang batas kaugnay ng certification ng automated election system. Magdadalawampung taon na yung batas eh. Hindi po na-anticipate na ganyan na mahaba ang proseso and therefore isipin niyo po simula 2010. And to think na pare-parehas na makina po yun. Pare-parehas ang system na yon. Ay bakit po parehas ang system, parehas ang provider? 3 days, 6 days lang before the election tsaka na-i-issue ang certification.
Umaasa ang COMELEC na bago matapos ang buwan ng Marso ay may bibigay na ang certification. Paliwanag ni Garcia, ang source code na lang mula sa internet voting para sa mga Pilipino sa ibayong dagat ang kanilang hinihintay. Habang Pebrero pa lang ay tapos na sa hardware o machine at maging sa transmission. Kailangan anya ang tatlong source codes ay ma-integrate o mapagsama-sama para maging coordinated ang mga ito. O di ba? Maganda yung ginawa dito ni Chairman Garcia Makahabay, no? Maganda talaga eh. Bakit? Ipinandin niya sa lahat para iwas pagdududa makahabayan. Pero syempre, iba yan sa mga DDS. Ayaw nilang papaniwalaan dito itong si Garcia. Bakit? Para maisip kaagad ng kanilang mga followers na mga tanga makahabayan, yung mga DDS, na kapag matatalo ang kanilang mga sinuportaang manok, mga politiko, isipin kagad nila na sila ay dinaya makahabayan o nagkaroon ng dayaan sa eleksyon. O di ba? Kaya ayaw nilang maniwala kay Chairman Garcia. So yan ang maganda. Maganda yung machine makahabayan, no? Talagang upgraded na eh. So kudos, no? Kudos, saka good job dito sa taga COMELEC. So anyways, for the makahabayan, ngayon pag-uusapan po natin ito pong si Roque. Kasi si Roque makahabayan talagang prinangka siya, naprangka talaga eh, nasupla siya makahabayan. Doon po sa isang programa sa RMN at saka doon sa DZXL yata siya, DZXL News makahabayan. Ito po itong call. So sinabi po ni Senator Risa Hontiveros, kasi di ba nalaman po ni Risa Hontiveros kung nasaan itong si Roque makahabayan. Kung malalaw natin, di ba nagkaroon po ng hearing at saka ang kausap doon ni Senator Risa Hontiveros yung taga Bureau of Immigration makahabayan. Sinabon talaga eh. Kasi yung taga Immigration, hindi sila nakapagbigay po ng whereabouts, konkretong information kung nasaan itong si Guwaping and also ito pong si Roque makahabayan. So para maintindihan natin, ipapakita ko sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Last but not the least, for now, no, for the BI, nasaan na nga pala si Harry Roque? Kung hindi nyo alam kung paano nakatakas si Guwaping, alam nyo ba kung nasaan si Harry Roque sa ngayon? Siniyasat ni Senate Subcommittee on Justice Chairperson Risa Hontiveros ang Bureau of Immigration hinggil sa kinaroroonan na ngayon ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, na-monitor nila ang dating opisyal na bumiyahe mula sa Zamboanga papunta ng Tawi-Tawi. Sakay ito ng eroplano bandang alas 9 ng umaga noong September 2, 2024. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na namataan din ito si Roque sa Singapore at Dubai. Posible anyang pareho lang ito sa ruta na ginamit ni Alice Guo sa pagtakas sa bansa. Meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan. And hindi po siya nakaalis. Supposed to be bound for US, pero denied flight, denied check-in. So wala rin naman holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then after that, wala na po kami information. Dismayado naman ang senadora sa Bureau of Immigration dahil sa anyay kawalan ng mga impormasyon ng ahensya kaugnay ng pagtakas ni Guo Waping alias Alice Guo at kanyang mga kapatid noong nakaraang taon. So we don't know anything. 4 months later, more than 4 months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coast man lang ng archipelago natin siya tumakas. Paliwanag ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan, ibang opisina nila, partikular na ang Board of Discipline, ang naatasan sa pag-iimbestiga nito. Ngunit ayon kay Senador Hontiveros, magiging isang inutilang bansa kung titigil sa ganitong estado. Partikular na sa kawalan ng alam kung paanong nakalusot ang mga pugante nang hindi natutuklasan ng pamahalaan pagkalipas ng 4 na buwan. Sulat po ng sulat ang Bureau sa ibang mga gobyerno, sa ibang mga Bureaus of Immigration ng ibang mga gobyerno. Hanggang ngayon, wala pa silang official reply. So, tapos na ba yun? Okay na ba yun? How does the BI even feel about this? Okay po ba yung ganito, Chief? I fully agree, Madam Chair. We will submit any compliance report as soon as possible, Madam Chair, to your office. The soon as possible was last year, Director. Paulit-ulit po yung ganyan mga, we will submit. Haba po ng pasensya ng
subcommittee na ito at ng mga miyembro at ng chair. Kung ako kayo, nakakainis yung ibang mga Bureau of Immigration na ibang mga bansa. Wala man lang maibigay na maayos na sagot. It is totally unacceptable. Bunsod nito, nagbanta ang mambabatas na irerekomenda niya ang muling balasahan sa BI. To Commissioner Viado of the Bureau of Immigration, with all due respect, please consider this an ultimatum. If no satisfactory answers on these matters are provided by the BI within 15 days, as designated chair of this subcommittee of the Committee on Justice, I will call for a revamp. Sayang yun mga kababayan, no? Sayang talaga yun eh. Diba nandun na po itong si Roque sa Japan kasi doon siya na-hold sa Japan mga kababayan, which is supposed to be papunta siya ng US. Pero siya ay na-hold sa Japan mga kababayan. So probably, kasi yun po ang last po na information dito kay Roque mga kababayan, malamang sa malamang nandyan lang sa Japan itong si Roque mga kababayan. Diba sayang talaga eh, bakit hindi siya hinold ng taga-Japan mga kababayan? Or tumawag man lang yung taga-Japan sa Pilipinas. Uy, nandito si Roque, nakita namin, hinold namin. Anong gagawin dito? Dapat ganun mga kababayan, mayroong kagal po na exchanging informations yung mga immigration ng Japan at saka yung immigration ng Pilipinas mga kababayan. Sayang talaga eh. Baka siguro may reason kung bakit hindi tumawag yung Japan mga kababayan. Okay? So ngayon, nakita ko sa interview ni Roque doon sa RMN sa DZXL News mga kababayan, meron palang communication or siguro merong contact yung host na yun mga kababayan dito kay Roque. Ngayon si Roque kanyang pinapasagot mga kababayan. At mismong si Roque, siyempre, siya po yung sasagot dito, tungkol dito po sa akusasyon ni Senator Rizon Tiveros and also from the BI mga kababayan kung ano ang kanilang informations, yun pong tanong niya. Pero siya po ay prinangkahan ng reporter mga kababayan. Ito ang ating balita. For more details, let's watch this. Ako'y nagpapasalamat na pagbigyan po tayo ni Attorney Harry Roque. Siya po'y nasa Viber. Attorney, live ka sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes ito. Yes, Lourdes. Magandang hapon sa iyo at magandang hapon Pilipinas. Kumusta ka na? Okay naman po. Nagpapapayat. Oo. Attorney, sandali ay at least galing sa iyo to. Sabi ni Senador Hontiveros ngayon lang sa report sa amin, pumunta ka pala ng Dubai noong December 8, lumipad ka patungong Shanghai at pumunta ka sa Macau. Well, ako po ay I will not react to that statement. Ang masasabi ko lang po, wala akong kaso sa hukuman at dahil wala akong kaso sa hukuman, gaya ng sinabi po ni Secretary John Vic Remulla, I am not a fugitive. No? I have the right to travel. Kahit saan ako pumunta, meron po akong kalayaan. Sabi ho ng Bureau of Immigration, hindi. Si Attorney Roque ay pumunta sa Japan. Nagtangka ka raw pumasok sa Amerika pero naharang ka. Please, paki-clarify na harang po kayo papuntang Amerika? Well, gaya na aking sinasabi, karapatan ko magbiyahe at kung saan man ako pumunta, sa akin na lang yun. No? Dahil wala naman po akong kaso sa hukuman, magkakaroon lang po sila ng karapatan na malaman kung nasan ako kung may kaso na ako sa hukuman. Ngayon po, wala. Kahit saan po akong pumunta, karapatan ko po yun. Sa madaling salita, Attorney, nasa abroad po kayo? Well, alam mo naman ang pagbabiyahe, po pwedeng Pilipinas, po pwedeng abroad. Pero sa ngayon po, ang nababasa ko, hindi rin naman nila alam kung nasaan ako. No? So, hayaan ko na silang mag-kumpirma kung nasaan daw ako di umano. Pero kung wala po kayong kaso, Attorney, bakit po kayo, i-correct niyo po ako sa term, nagtatago? Hindi po ako nagtatago. Meron po akong kaso na hinain sa Korte Suprema na nagsasabi na labas sa jurisdiksyon ng Kongreso na hingin yung mga dokumento na hinihingi nila sa akin dahil wala po yung kinalaman doon sa investigasyon sa Pogo. Yung mga bagay-bagay po na may kinalaman sa pagmamana sa isang matandang dalagang tiya, hindi po talaga yan sakop na kahit anong investigasyon ng Pogo. Yun po ang pinaglalaban ko. At habang wala pa pong desisyon, inaasahan ko naman po maintindihan ng lahat na kinakailangan munang magkaroon ng desisyon ng Korte Suprema. Pag sinabi ng Korte Suprema, i-produce ko yung mga dokumentong yan, ipoproduce ko po. Pero hindi po ako papayag na ang aking karapatan ng kalayaan ay susupili ng Kongreso, lalong-lalo na ang aking paninindigan ay wala na po sila sa lugar. O, diba? So, palpal mga kabayan, prinangka talaga eh.
Okay yung pagkatanong na ng reporter mga kabayan kung bakit daw siya, di ba, tinanong niya si Roque nga, bakit kung wala pa siyang kaso mga kabayan, bakit siya nagtatago? Isakto naman yun bakit nga pala natatago itong si Roque mga kabayan? Wala pa siyang kaso. Dapat harapin niya mga kabayan at dapat nandito na siya sa Pilipinas. Bakit ayaw niya? Kasi siya ay guilty mga kabayan. Talagang hindi siya makakawala kapag nandito siya sa Pilipinas. So totoo pala talaga may nabasa kasi ako na na doon sa vlog yata yun kay Channel 167 mga kabayan or kay Nelson na may nagsabi doon isang DDS follower nila na si Roque daw nasa Macau o nandun po sa China mga kabayan o dumaan doon. So totoo pala talaga nandun siya mga kabayan, siguro nagkuha ng funds. Siguro kailangan po ng advance galing po sa funders mga kabayan. Baka malapit na silang maubusan po ng funds mga kabayan. Pero imposible yan. Si Roque maraming pera mga kabayan. Siyempre pogo Di ba Roque pogo Kung hindi guilty itong si Roque mga kabayan at kung wala pa siyang kaso, dapat uuwi siya ng Pilipinas. And also, napansin ko rin po, Di ba nabanggit na natin ito pong si Spencer mga kabayan, si Maui Spencer. Di ba sabi ko nandun siya sa Dubai ngayon. At saka paalis siya, galing siya sa Singapore for how many times pabalik-balik sa mga kabayan kasi nga binabantayan ko ang kanyang Facebook account. Una, on and off siya or pabalik-balik siya doon sa Hong Kong. And also pabalik-balik siya sa Singapore. Bumalik siya ng Hong Kong mga kabayan kasi gintreat niya ang kanyang mama para makabisita doon sa Hong Kong mga kabayan. And after that, bumalik siya sa Singapore and then to Dubai mga kabayan. Bakit ayaw niya na magstay sa Pilipinas? Bakit kaya? Kasi natatakot itong si Spencer kasi kabilang siya sa listahan doon sa mga fake news peddlers mga kabayan sa TRICOM. Kaya ayaw na niyang uuwi mga kabayan. O diba? Baka siguro andun na siya magtatrabaho mga kabayan. Ayaw niyang uuwi sa Pilipinas kasi siya ay takot na takot. O diba? Kung di ba naman kayo maggonggong diba? Ang lalakas silang mangasar, ang lalakas silang mabukal po ng fake news mga kabayan, pero kapag sila po dito yung hahabulin, o diba, takot na takot At saka pa-victim ka agad yung magunggong mga kabayan. So anyways, for them mo tayo. Pag-usapan natin mga kabayan, itong fake news tungkol dito sa pinakalat po ng mga DDS tungkol to sa PhilHealth mga kabayan. Diba? Until now, marami pa rin po mga uto-uto na mga DDS supporter na papakalat na ang PhilHealth daw ay nabankrupt mga kabayan. Ipakita ko muna sa inyo itong sagot na naman po ni Jam Magno. And after that, pupunta tayo doon sa hearing sa Supreme Court mga kabayan. For more details, let's watch this. Alam nyo ang nangyayari sa PhilHealth ngayon? Eto. Ang nangyayari sa PhilHealth ngayon ay lubos silang sinisiraan ng mga taong walang magawa sa buhay. Gustong ipilit na kunwari mababankrupt sila na dapat magalit na talaga ang sambayanan sa kanila. Kunwari kinakawawa sila, kunwari wala silang kasalanan. In fact, PhilHealth has a lot to answer to the Supreme Court because the Supreme Court does have valid questions against them. Kung makikinig kayo ng mabuti sa video ko noon, it was simply an understanding of why the PhilHealth was not given a subsidy from the Congress. Something that even the Senate agreed with. But no, kasi gustong ipalabas ng mga taong walang magawa sa buhay nila na magsasara kunwari ang PhilHealth at bankrupt nga ito. Na bawal kang ngang magkasakit dahil gusto ng mga taong ito na magalit ka. Kung hindi man sa Kongreso, kay Speaker kasi yan naman ang narrative nila, di ba? Pero sa katotohanan yan, from my personal experience, kasi kakalabas lang po ng asawa ko, ito po ang nangyari. Sa totoo lang po, my husband has medical insurance with Generali. Ako naman at anak ko, kumuha naman kami with AXA. And sa katotohanan naman po niyan, ay hindi po malalapatan o mababayaran ng buo ng Generali kasi dapat pong i-process ang PhilHealth po niya with Brockenshire Medical. Pagdating po namin sa Brockenshire Medical, sinabihan po nila talaga agad ako na mag-process ng PhilHealth ng asawa ko because he did not have a card with him. Ako naman kasi I have my PhilHealth card at ang ganda-ganda ko pa sa ID ko. So ang nangyayari ngayon sa PhilHealth, mas tumaas po. Mas tumaas po ang kanilang coverage at willing bayaran sa bill po. Yan po ang nangyari sa asawa ko na kahit po kami ay nagulat.
56,000 po ang full bill ng asawa ko. Kinaltasan po ito ng PhilHealth ng 12,000 pesos 875. Pagkatapos po niyan, the rest of the bill, generally na po nagbayad. At 250 pesos na lang po ang sobra nito at kami na po ang nagbayad. Kung kayo naman po ay walang medical insurance tulad ng asawa ko, wala kayo sa AXA at iba pang mga companies na may medical insurance tulad namin, pwede naman kayong lumapit sa Tingog para po mabigyan kayo ng tulong through the MAIP ng DOH or through the DSWD Medical Assistance. So ang nangyayari sa PhilHealth ngayon, sinisiraan ito ng mga taong walang magawa sa buhay. That's really the truth. And in fact, if something is actually happening to them, that's them answering to the Filipino public. But it is of no use to all of us na tatakutin tayo na bawal na tayong magkasakit. Nagkasakit yung asawa ko and still PhilHealth helped. And still PhilHealth shocked us by taking 12,000 pesos away. Kahit anumang sabihin mo, malaki pa rin po ang 12,000 na kinaltas doon sa bill na yon. And yes, it also helps to have medical insurance, but I also do understand that hindi naman lahat meron nun. Ang hindi ko lang maiintindihan is that kailangan pa talagang i-post ako para may views kayo? Na para kunwari ipapalabas na mali ako? I simply explained the reason of Congress, which was again agreed by the Senate to not put a subsidy in PhilHealth because they have funds. Kaya nga 'di ba question din sila na bakit sila nagbalik ng pera sa National Treasury when in fact they also have to deal with payables within their agency. So bakit ako ang hinahanap nyo? Hanapin nyo kaya muna ang mga utak nyo at gamitin nyo sa maayos. And the simple basis of this is go to the nearest hospital, go to the nearest PhilHealth and ask if they are open. And again, from experience, they actually are. And again, from experience, tinulungan nila ang asawa ko dahil kumaltas naman sila sa bill at hindi nga mapaprocess ang bill kung hindi muna sila kakaltas. That is the process of Brokenshire Medical and that is what we experienced. Pinaayos talaga muna ang PhilHealth kasi sila ang unang kakaltas bago talaga babayaran man ito ng health insurance tulad ng kinuha ng asawa ko or pwede mo itong i-process sa Tingog. Kasi ang Tingog po ang tumutulong dito sa Brokenshire Medical so most po ng kanilang patients. Kung hindi man muna dadaan sa Tingog, pwede naman pong ibang mga party list or iba naman pong ways. But ang importante, hindi dapat tinatakot ang mga tao. Ang importante, hindi tinatakot at hindi ginagalit at hindi ginagamit ang fake news. Kasi alam nyo, yan naman talaga ang prevalent ngayon, di ba? Fake news. Kasi ikaw, gagalit-galitan ka sa gobyerno, pero naniniwala ka sa fake news. Sana pag nagalit ka sa gobyerno, most especially kay House Speaker Martin Romualdez, hindi ko sinasabing bawal ha, pero sana with basis. Basis on the truth because that's what matters. So I hope this is clear ha. Hindi po magsasara ang PhilHealth or hindi pa ito nagsara at hindi pa ito bankrupt. All that matters is they fix their system if there is something to fix. And sa kanila yon, hindi sa akin because I don't work with PhilHealth. And the further explanation of this is look for actual sources, not people who don't even know what it is to process a PhilHealth or a PhilHealth na kaltas because sila mismo wala silang alam. Ang alam lang nila, manlinlang ng tao. So know the difference and I hope you have a great day. Ito kasi mga didis makahabay, no? Hindi mag-iisip. Hindi sila mag-iisip na maraming maapektuhan dito. Marami dito ang masasaktan, marami dito mag-alala na mawala yung PhilHealth makahabayan. Pero siyempre, okay lang sa kanila na sila mapapakalpo ng fake news makahabayan. Bakit? Kasi ang target nila dito, hindi naman talaga yung PhilHealth ang kanilang sinisiraan. Ang kanilang sinisiraan dito makahabayan, si PBBM at saka yung gobyerno ni PBBM. Yun ang target na makahabayan na magkakaroon dito ng bad image si PBBM. Pero hindi iniisip ng mga DDS na mga tangambubo na magunggong na yon na maraming maaapektuhan makahabayan, maraming masasaktan dahil lang sa kanilang ibinabakalat na fake news. And also, ang naglabas na rin po dito ng statement yung Department of Finance makahabayan. Sabi dito ng Department of Finance, facts muna. Bangkarote na ba ang PhilHealth? Basahin ang sumusunod na infographics para malaman ang katotohanan na hindi at hindi kailanman magiging bangkarote ang ahensya at lalo nang magpapatuloy ang operasyon at pagbibigay nito ng mas maraming health benefits para sa mga Pilipino. So natulungan na po lahat makahabayan ang mga ahensya na ipaalam sa taong bayan na hindi po bangkarote ang PhilHealth.
O tingnan nyo, DDS, kung anong damage ang ginagawa nyo dito sa mamamayang Pilipino. Mga gunggong talaga eh. And also, speaking of PhilHealth mga kababayan, di ba alam mo natin na meron kasi, di ba, ang gobyerno natin mga kababayan, nag-decide sila na i-transfer yung 60 billion pesos funds or yung budget ng PhilHealth mga kababayan doon sa National Treasury. At saka yung usapin na yan, di ba, na meron karon dito ng hearing doon sa Supreme Court mga kababayan. Ngayon, may nakita tayo na isang Associate Justice nagsalita the other day mga kababayan, pero ito po ay nag-viral kahapon na nag-decide daw yung Supreme Court na ibabalik na dapat ng presidente o ng gobyerno natin yung funds na 60 billion pesos ibalik doon sa PhilHealth mga kababayan. At sa amin ng mga DDS, nagdesisyon na daw yung Supreme Court mga kababayan. Alam nyo, gunggong talaga eh, dahil nakakita sila mga kababayan, dahil nakakita sila ng isa lang na Associate Justice ang nasalita at saka nagkaroon dito ng recommendation mga kababayan, ina-assume na kaagad na yun na daw ang final decision ng Supreme Court mga kababayan. Nakalimutan ba nila o alam ba nila na ilan lahat po yung Associate Justice mga kababayan? Di ba 15 sila lahat, if not mistaken, correct nga si Sir na, I think 15 yan lahat mga kababayan. Ang nag-decide pa doon mga kababayan or nagbigay po ng recommendation, isa pa lang ho na Associate Justice. Ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Pinoy Canada mga kababayan kasi kanyang sinupalpal dito yung mga DDS. For more details, let's watch this. Magkomento na nga tayo sa PhilHealth sapagkat napakaraming fake news at kabubuhan na mga ginagawa ng mga didilis. At na-inspire ako na i-upload na ito ngayon dahil yesterday may isang bobo na didilis, anong pangalan nun? Tina Qatar ba yun? Oo, parang ganon. Na isang didilis na pinagpipilitan na nag-utos na raw ang Supreme Court na ibalik ang pondo ng PhilHealth. Yung 60 billion yata, ewan ko. No? Nag-utos na raw. Okay, so ngayon, linawin natin yan. Okay, pakinggan natin to. Kita nyo nasa taas niya, no? Pakinggan natin yung sinabi niya sapagkat ito ang ipine-fake news ng mga didilis. O didilis, comprehension ha? Sapagkat napakabobo nyo lang at ipapaliwanag ko sa inyo, intindihin nyo mabuti. Okay? Sige, pakinggan natin guys. Can already request the President? Wait. Request the PhilHealth can already request the President to return the money, the 60 billion that were transmitted to PhilHealth. Wait, okay. Anong sinabi niya? PhilHealth can request to the President. Ulitin niya natin. Tama ba? Tama? Ha? Sige. PhilHealth can already request. PhilHealth can already request. The President. To the President. To return the money, the 60 billion. To return the money, the 60 billion. Transmitted to PhilHealth, to the government for ANCRO program funds. Okay. That was transmitted to the government. So, nasa National Treasury. Guys, ito ha. Oh, ang tanong ko, inutos ba nung isang justice na ibinalik? Sinabi ba nung isang justice na, oy, Malacanang, ibalik nyo na yung 60 billion sa PhilHealth? Walang ganon. Kundi ang sinabi, malinaw, the PhilHealth can request. Pwede na kayong mag-request, PhilHealth. No? Nagko-komento siya at nagbibigay siya ng isang rekomendasyon. Ang tanong, mamaya natin pag-usapan, hindi siya pwedeng mag-utos. No? Ang pwede lang niya ay rekomendasyon. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Sige, pagpatuloy muna natin. Ibalik niya sa PhilHealth and PhilHealth to expand its benefits, hire more people to answer for the needs of the health of our people. That will be all, Chief. See? Sabi niya, ang rekomendasyon itong anong pangalan itong judge na to? Yan sa taas. PhilHealth, mag-request kayo sa presidente na ibalik na lang. Mag-request kayo sa Malacanang na ibalik kung pwede. Para sa ganun, magamit nyo dito sa mga ito. Pero hindi niya inutos. At sabi niya, ano Sole? That's all. That's all for me. Ang tanong, bakit hindi niya inutos? Okay. Ang tangang mga didilis, porque may narinig sila sa oral arguments na isang justice na nagsasalita, ibig nilang sabihin, ang salita nun, yun na yung batas, yun na yung final decision. Mga bobo,
Maling-mali kayo. Unang-una, ang Supreme Court ay collegial body. Pag sinabing collegial, yan ay hindi nagdidesisyon ng iisa. Ibig sabihin, ang desisyon niyan ay nanggagaling sa majority ng mga miyembro. Ang tanong, ilan ba ang miyembro ng Supreme Court? Ang Supreme Court ay may 15 miyembro. Isang Supreme Court Justice at ang mga 14 na Associate Justice yan. Paano yan gumagana? Okay. Nagbobotohan po yan at ang majority win sa bawat issue, sa bawat kaso na kanilang dinidesisyonan. Hindi porke nagsalita yung isa, yun na ang desisyon. Ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng tinatawag na opinion, no? Ng kanilang pananaw dun sa kanilang pinag-uusapan o sa kanilang hinihiring, okay? O sa kanilang mga argumento na pinagtatalunan. Nagbibigay sila ng mga opinion at sa opinion nila yun, dun sila magbobotohan. At kung tulad ng normal na nangyayari sa demokrasyang bansa at sa demokratikong sistema, ang majority ang nananalo. So wag kayong bobo. Ngayon, ipinagpipilitan nyo porque nagsalita yung isa ng ganon, yun na yung desisyon, mga bobo. At ang isa pa, tandaan nyo, hindi nagsasalita ang sino mang justices, no? Nasasabihin na ito ang desisyon ng Supreme Court. Bakit? Ang desisyon, ang magre-relay niyan sa mga tao ay walang iba, kundi yung kanilang spokesperson. Yung Supreme Court is spokesperson, yun ang magsasabi at yun ang magbabasa ng desisyon ng Supreme Court. Ang kabubuhan nyo, narinig nyo lang sa oral arguments, akala nyo, yun na yun. Mga bobo, pagbobotohan pa yan. No? So, hindi pa tapos ang oral arguments, maghintay pa kayo. At the same time, kung ipabalik naman yung pera sa PhilHealth, wala namang problema dahil may pera namang ibabalik. Oh, di ba? Ang tanong, ibinulsa ba? Andyan sa National Treasury ang pera. So, pwedeng ibalik. Bakit naman hindi? So, yun lang ha. So, huwag kayong bobo, mga didilis, porque narinig nyo lang, nakarinig lang kayo sa oral arguments, akala nyo, decision na yun, mga bobo. King ina nyo. Ang sakit na ng ulo ko sa inyo, hirap yung paliwanagan. Para kayo si Mandalulong tatanga-tanga. Hindi alam ang pagkakaiba ng pork chop. Ang US daw ay ang US daw ay member ng ICC. At sinasabi pang the 3 equal department of government. Wala na raw branch. Department daw. Pero ang mga kabubuhan talaga ninyo mga didilis. Okay? So yun ha, maliwanag. Mga bobong didilis. Ang Supreme Court ay binubuo ng 15 judges. Ha? Tandaan nyo yan ha. Justices. 15 justices. Hindi yan isa. So hindi yung salita nung isa na justice na yun ay hindi yun ang nagpapahiwatig. Ano tawag dito? Hindi yun ang kabuuan. Hindi porke opinion ng isang justice, yun ang desisyon ng Supreme Court. Mali. Yun ay sarili niyang opinion. At ang desisyon ng Supreme Court ay pinagbobotohan at yan ay ipapahayag ang magre-relay niyan sa taong bayan. Walang iba kundi yung spokesperson nila. Okay? So sa mga bobong didilis at may sayad, matili ko yung may sayad. At ang may sayad ay mga high blood king ina nyo. So pala naman yung mga didilis makaabayan. Manggunggong naman kasi. At kung napapasunod natin, di ba, karamihan po sa mga sinasabi makaabayan na kung bakit daw inilipat yung budget from PhilHealth to National Treasury makaabayan dahil daw ninakaw ni PBM at saka ni Speaker, gunggong talaga Ibinulsa daw makaabayan, gunggong talaga Ito kasi mga DDS, kahit anong gawin nila na mga paninira, hindi yan paniniwalaan po ng majority ng mga tao makaabayan. Bakit? Kasi majority po ng mga tao ay marunong na po mag-isip. Marunong na po silang mag-usisa. Marunong na po tayong mag-research makaabayan. Kaya hindi kaagad madala ang mga tao makaabayan. Unlike doon siyempre sa mga paganon-ganon lang at saka makikinig lang sa isang tao makaabayan, yun po ang madala ng kabilang kampo. Yung angat. Anong angat? Yung tanga makaabayan. O diba? So before tayo mag-jump makaabayan sa ating next topic, siya nga pala, pag-usapan natin mamaya itong si Quacknet makaabayan, i-debunk natin. Kilala niyo ba si Quacknet? Yung si Real Talker makaabayan. Kasi nga nababakalat ng fake news So i-debunk natin itong gonggong na to. But for that, i-shut up natin. Nandyan po si Al Borilla, Nelson Jr. Yap, Lolita Maneja. Nandyan rin po si Fee Cecilio Carrillo, Divine Bielgo from Hong Kong. Nandyan rin po si Tinkerbell, Evelyn Kitakami. I-shut up natin si Linda Tamora na nandyan sa Anda, Pangasinan. And hi kay Nora
Makino. Nandiyan rin po si Anes Aligridi, Jimmy P. Yuan from Cavite. Shoutout natin si Flaviana Abila, Nora Anteg, Lucrecia Candido, Luisito Niedo, and hi to Raymond Neron. Okay. Mga kababayan ko, ang tungkol dito sa ating pag-uusapan, itong si Kwaknit Makabayan tungkol sa bigas. Kasi according sa kanya, sa panahon daw ni Digong Makabayan, nung pagtaas daw ng presyo ng bigas, inaksyonan daw kagad Makabayan. Inaksyonan daw kagad. Idinabag natin. For more details, let's hear this. At dito nyo mapapatunayan na pati presyo ng bigas sa panahon ng Duterte administration ay inaksyonan agad ni Tatay Digong. Panoorin natin. During the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. But, looking at what happened in 2018, we had the rice tariffication law, rice prices went up, but then it went down right away. So, in other words, rice was a problem. It caused inflation to go up, but then it was addressed right away. What? What the fuck? Like for us, we're saying, we're excited because, for example, there are so many things that the government is doing. For example, it reduced the tariffs on rice. Globally, El Niño's over, and then India said we're going to lift the ban on rice exports. So we're seeing global rice prices go down. But then you kind of wonder, how come rice prices aren't going down? So, in that respect, I would say that if corruption was the answer to, the reason why rice prices aren't going down, then in that respect, I could say Duterte did a better job. Yeah! Diba? Narinig nyo yun? Sa panahon din ni Tatay Digong, may mga pagtaas, sa presyo ng bigas. Pero sinulusyonan niya iyan right away. Dila! Ngayon, may solusyon ba? Dalawa na ang presidente ngayon, ha? Si BBM at saka si Romualdez. Diba? Lalo na si Romualdez kung ano-anong pinagsasasabi. Bumaba ba? May solusyon ba sila? Gusto ko lang malaman kung saan napupunta, diba? Kung mas nagmumura yung palay, bakit mahal pa rin yung bigas? Hindi nagbabago yung mga presyo nila sa mga tindahan. Dapat po, bumaba din sila. Pumer sila sa mga magsasaka. Paliwanag ng isang tindera, kahit bumaba ang presyo ng palay, malaki pa rin ang patong ng kanilang supplier. Pagdating sa amin, may patong na din yun kasi naandyan magbabayad sila ng tracking, naandyan yung gas transpo nila. Pumapatong pa rin yun. Hindi nawawala. Pagbubunyag pa ni Agriculture Secretary William Dar, kahit madami na ang imported na bigas, hindi pa inilalabas lahat ng stock sa merkado. Kaya nagbabala siya sa mga umano'y nag-hoard nito. We will implement the full force of the law. Yung mga traders and millers. Opo. Yung nag-import naman ay we are asking them, they're starting to bring their imports to the market so that the prices of rice in the market must further go down. Dagdag pa ni Dar, nakipagkasundo ang ilang provincial government na bilhin ng palay ng mga magsasaka sa halagang 15 hanggang 17 pesos gamit ang ipapautang ng Land Bank na pondo. Diba? Napakasinungaling makahabayan. Booking. Hindi naman talaga hindi bumaba yung presyo ng bigas sa panahon ni Digong Makahabayan. Diba kung maalala natin, the same po na year, yung ipinakita po sa video Makahabayan sa baba, 2019 rin po, umabot po sa 80 pesos ang presyo ng bigas Makahabayan. Nasolusyonan daw, hindi naman na bumaba yung presyo pero umabot pa rin po ng 60 pesos Makahabayan. 60 to 70 pesos. Diba? Ngayon nga, mas maganda. Bakit? Ngayon, makakabili na ho tayo ng 29 pesos per kilo na bigas at saka meron na pong bigas Makahabayan na worth 36 pesos na maganda po. Maganda po yung bigas Makahabayan. Maganda po yung quality ng bigas. Diba? Nandiyan na po yan sa market ngayon. Available mo Makahabayan. Diba? Ito'y napakalaking kasinungalingan ang sinasabi ng mga DDS Makahabayan. Kahit anong gawin nila na mag-sugar coating dito at saka tatapalan dito o itatago dito yung katarataduhang ginagawa ni Digong, hindi mangyayari Makahabayan. Napahiya na po si Digong. Na-expose na po itong si Digong at saka si Sara Makahabayan.
lahat ng mga Duterte. Expose na, di ba? Yung mga ganyang ginagawa nila na good news daw sa panahon ni Duterte, hindi yan totoo mga kabayan. Yan lang po ay kanilang pantapal. Siyempre, matatalino na ngayon yung mga tao mga kabayan, di ba? And also, ipapakita ko po sa inyo itong vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Hindi na malaman mga kaibigan kung anong gagawin ng mga political analyst kuno, media PR man or public relation group at yung mga Duterte supporters. Dito po sa ginagawa ng Malacanang at ginagawa ng Presidential Communication Office, lalo na po ni Undersecretary Claire Castro, na sinasabi ko lagi na 3-in-1. Parang copy, 3-in-1. Broadcaster, lawyer, at vlogger. Alam niyo bakit? Kasi nagagawa pa rin at may oras si Undersecretary Castro na makapag-vlog doon sa kanyang channel. Kahit na siya yung nagsasalita at sumasagot sa mga batikos ng kung sino man dyan laban sa Pangulo. Dahil siya nga ay tinalaga ng ating Pangulong Marcos, kung hindi man presidential spokesman, pero parang higit pa sa pagiging presidential spokesman ng kanyang ginagawa. Doon pa lang sa kanyang trabaho sa Malacanang, hirap nang sagutin ng mga followers ng mga Duterte. Pero active pa rin siya doon sa kanyang social media. Kaya tuloy pati yung mga vlogger na wala rin sa hulog at wala sa lugar ang mga ginagawa, nasasagot ni Yosek Castro. At para po sa akin, tama lang yun. Nagagampanan ni Yosek ang kanyang responsibilidad bilang government official at kanyang nagagawa rin ang kanyang pagbablog kung saan doon naman siya naunang nag-umpisa. Bago sa Malacanang. Bago pa lang yung Malacanang, yung pagiging vlogger niya, matagal na yan At siyempre, abogada. Kasi yung ibang pikon na pikon at inggit na inggit. Alam mo yung pagka-inggit sa pikon, magkapit-bahay yan. Di ba, attorney? Di ba, Yosek Castro? Yung pikon at saka inggit, magkapit-bahay. Hindi talaga nakakasundo yan. Pag pikon ka sa kapit-bahay mo dahil may kahalong inggit, talagang hindi kayo makakasundo. Ayun ho yung hawak-hawak ngayon ng mga anti-Marcos. Inggit at pikon sila. Kaya nagkukunwari mga political analysts, one-sided ang dating. Nagkukunwari na sila ay PR practitioner or mga kakamping di umano'y issue lang ang kanilang tinatalakay, lumulutang pa rin ang kanilang pagkainggit at pagkapikon. Dahil sila ay galing sa gobyerno o kakampi dati ng gobyerno, ay sila humiwalay dahil hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pangalawa, wala silang respeto doon sa ginawa ng taong bayang inihalal bilang Pangulo ng bansa mula noong 2022 hanggang 2028 si Pangulong Marcos. Ngayon nagmamadali sila. Isipin mo si Yosek Castro, mabahay yun abogada. Walang karespeto yung ibang mga vlogger kung tirahin personal. Diba? Alam mo ang lalaking bumabatikos sa babae, birdi ang dugo niyan. Birdi ang dugo, hindi pula. Kung anong ibig sabihin yan, bahala na kayo. Basta ako yun ang aking paniniwala. Berde or green ang dugo ng lalaking bumabatikos ng personal sa isang babae. Yung kawalan ng respeto ng lalaki sa babae, hindi yung lalaki. Ang lalaking walang respeto sa kababaihan sa maraming aspeto o kung ano man, walang kakwenta-kwentang lalaki yun. Kaya may pagka-berde ang dugo, hindi pula. Sino yon? Bahala na kayo kung sino. O kaya yung mga vlogger, troll, at mga abogado na anti-Marcos, hindi matanggap na si Marcos ang presidente until now. O baka kayo yun, berde ang dugo nyo. Kasi ayaw yung respeto yung isang undersecretary, isang abogada, broadcaster at vlogger na nagsasabi ng katotohanan at nagbibigay ng kanyang mga opinyon
sa mga nangyayari sa ating lipunan. Mayroon pa kang nagsabi na butangera. Ano ba yung butangera? Sa sasalin Tagalog, pag sinabing butangera, para bang, ano ba yung putak ng putak, salita ng salita? Or butangera, parang walang kontrol? Ayun ang trabaho ni Yosek Alam ka naman, kinuha siya ng Pangulo, tapos tatangulan siya ng tatango, hindi siya magsasalita. Hindi yun ang trabaho niya. Ang trabaho talaga niya magsalita. I-depensa ang Pangulo. Labanan ng fake news. Itama ang balita. Para mo magawa yun, magsalita ka na magsalita. Tapos sasabihin ng mga anti-Marcos botangera, hindi personal, mababaw na level, mababaw, walang argumento, personal lang ginagawa. Doon naman kayo magaling Kawalan ng argumento, dinadaan nyo sa personal at dinadaan nyo sa panlalait. Kasi ganyan ang grupo nyo. Magmura, manakot, manlait, mambastos, walang respeto sa kapwa. Ngayon may katapat na kayo. Dapat nga gawin ng Pangulong Marcos dagdagan pa ng kapangyarihan si Castro Kasi tama yung kanyang ginagawa Hindi tayo magtataka, baka sa darating na mga araw mas magandang posisyon pa ang ibibigay dyan, baka dagdagan pa yung kanyang authority, kanyang kapangyarihan, ang kanyang ginagawa, kasi tama kaya nga po sa aking personal na analysis at opinion, pinipersonal siya ngayon ng mga anti-Marcos kasi wala ng argumento silang mailaban, maiisangga or katwiran. Dati na yon wala rin. Nasanay sila ng fake news. Nasanay sila ng masamang argumento o hindi legal na argumento. Ngayon na naglagay na po ng tamang magtatanggol at magsasalita in behalf of the president at ng gobyerno, ayan, personal na ang galaw nila. So napakababa ng level ng kanilang mga pagsagot. Mabuti lang si Yosek, Attorney Castro, hindi napipikon, sinasagot din kayo. Kung gaano kayo kababa, siya naman hindi bumababa, sinasagot kayo sa tamang proseso. Kung hindi kayo masagot sa magitan ng pagsalita niya sa Malacanang, yung kanyang social media, napaka-active at sinasagot kayo. Kahit kayo kalalakihan pa. Pag pinersonal niyo sila, ay sasagot siya sa tamang proseso at pagpapahayag ng maayos sa lipunan. Yun ang kailangan natin. Ako naman nagsusubaybay ang aking mga channel, nakasubaybay lang. Dahil tayo laging volunteer lang. Volunteer akong tumutulong sa gobyerno ni Pangulong Marcos kasi Pilipino ako. Volunteer akong tumulong sa kanya from day one, before election, during election, kasi ako'y naniniwala sa kanya at Pilipino tayo. Ay lalo na ngayon, siya na yung Pangulo. Respeto ang kailangan. Pag ang isang tao ay walang respeto sa gobyerno, walang respeto sa kapwa, walang pag-unlad yan. Stress yan. Depression ang aabutin nyo. Kaya magbago na kayo. Hindi nyo magigiba si Yosek Castro. Hindi nyo magigiba ang Malacanang. Siya itatayo at magsasalita sa Malacanang Palace at sa kanyang social media para kayo sagutin at itama sa publiko ang tamang impormasyon. Fake news ang nilalabanan. Kaya ako, pabor ako dyan dahil ako, laban din ako sa fake news. Ang fake news ay salot sa lipunan. Nakakasira ng buhay, nakakasira ng ekonomiya, nakakasira ng magandang imahe ng Pilipino at ng bansa sa international community. At ang fake news, hanap buhay nila yan. Masamang hanap buhay yan. Bakit naman tayo sasama? Ginagawa nila yan kasi may personal at political interest sila. Gusto nilang maghawak muli ng kapangyarihan. Gusto nilang hawakan muli ang masarap na buhay. Nagmamadali sila, wala sa lugar. Yan po yung aking opinion. Okay, so before tayo mag-jump sa ating next topic, pagkakabayan, isettle pa natin. Nandyan po si Elizabeth Habilyunar, Ashen, Evelyn Garcia, John Wick, Evelyn Sanchez or Evangeline Sanchez, Mary Jane Tan, nandyan po si Ireneo Arroyo, Brusky, hi to Rosalinda Gale, shoutout daw sa mga taga Tubao, La Union. Nandiyan rin po si Angelita Hulsanger, Marie Osta, Josephine Gallego. I-shoutout natin si Lito Cabansi from Italy, Olivia Morte, Gisabtob from Calaba, Laguna. Nandiyan rin po si Jonelda Gabales from Guimaras and hi to Imelda Montibon from Lapu-Lapu City. Okay, so syempre, hindi natin makakalimutan ang good news, makabayan. Very important ho yan.
Kasi nga para malaman po ng mga DDS na mga tanga, na mga anti-Marcos na walang ginawa, puro lang bashing makabayan, puro lang paninira, para malaman nila ang lakad ni PBBM at kung ano ang tinatrabaho ni PBBM at kung anong inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno makabayan. For more details, let's watch this. Mas pinalawak pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang Pilipino na may sapat ng kakayanan na magtrabaho. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang nilagdaang bagong batas. Unang taon pa lang ni Faye sa kolehiyo noong 2011, napilitan na siyang tumigil at maghanap ng trabaho. Para makaipon din, tas para yun nga, may pambayad na kami ng tuition, tricycle driver lang yung papa namin, tas 5 kami magkakapatid. So, hindi kaya masustain talaga yung kung sabay-sabay kami na college. Maswerte sa Faye na ang mass communication na kanyang napasukan sa loob ng 1 taon, malapit sa kanyang nakuhang trabaho. Higit 1 dekada na siyang production assistant at writer ngayon at nakabalik na rin sa pag-aaral. Tuloy-tuloy ako na ngayon and hopefully makagraduate ka this year. Para bigyan ng oportunidad ang mga nagtatrabahong profesional na makumpleto ang kanilang college degree sa pamamagitan ng mga alternatibong pamamaraan. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Republic Act 12124 o Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program. Maaari nang bigyan ng academic degree ang isang individual batay sa kanyang natutunang kaalaman mula sa formal at informal na pag-aaral o training at karanasan sa trabaho. Pero dapat ang aplikante hindi bababa sa 23 taong gulang, nakapagtapos ng secondary education na maaring patunayan sa pamamagitan ng high school diploma, resulta ng Philippine Educational Placement Test o Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Assessment and Certification. Patunay na kwalipikado silang pumasok sa kolehiyo o bigyan ng academic degree. Mas okay siya kasi syempre iba rin naman yung pinaghirapan mo din yung profession mo ng ilang years. So, for me, parang okay lang din naman na ibigay na din kung ano yung deserve. Ang Commission on Higher Education o CHED ang magiging pangunahing ahensya na magpapatupad sa bagong batas. Kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-atas sa mga higher education institution na magbukas sa mga programang pang-akademiko para sa naturang programa. Bubuo ng pamantayan sa pagsusuri ng kasanayan at antas ng kahusayan ng individual. Inutusan din ng CHED na i-monitor at suriin ang implementasyon ng EEAP at magsagawa ng malawakang konsultasyon kasama ang iba pang ahensya. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang state-of-the-art na rice processing system sa Isabela. Malaki ang matutulong ng naturang modernong pasilidad para pataasin ang produksyon at matugunan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Kasama ng Pangulo si Department of Agriculture Secretary Francis Chu Laurel Jr. at si Isabela Governor Rodolfo Albano III. Ipinaliwanag sa Pangulo kung paano ang pagproseso ng palay na maging bigas. Ang pasilidad ay may state-of-the-art multi-stage rice mill na pwedeng makaproseso ng 2 to 3 tons ng palay kada 1 oras at 5 recirculating dryers na pwedeng mag-accommodate ng 12 tons na palay. Abot sa mahigit 70,000 na RSBSA farmers na may sakahan na mahigit 60,000 na ektaryang lupain ang benepisyaryo ng pasilidad. Layunin ng programa na bawasan ang production cost ng 2 hanggang 3 kilo. Bawasan rin ang post-harvest losses ng 3 hanggang 5% at pagandahin ang value addition ng hanggang 30%. Direktang tulong po nito kasi yung pong ating mga farmers hindi na po dadaan sa mga traders. Sila na yung magtutuyo, sila na rin yung magmimil ng kanilang bigas at may additional 30% additional income doon sa kanila. Nagpasalamat naman ang mga magsasaka sa probinsya sa tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin na farmer to ma'am dahil kami ang priority ng mga farmer. Lubos po akong nagpapasalamat sa ating provincial government dahil nakut up yung programa nito para mas lalong maraming mabenepisyuhan na katulad naming farmer.
Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga daycare centers sa mga mahihirap na barangay at mga LGU. Matutugunan na ang kakulangan ng mga child development centers sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni ADCOM2 Executive Director Dr. Carol Marquis na pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga daycare center sa mga mahihirap na barangay at mga LGU. Sabi namin, Mr. President, napakahalaga po na ayusin natin ang learning crisis natin at magmumula yan sa simula. Kailangan lahat ng bata may tamang nutrisyon, kailangan may access sa early childhood pagdating ng 3 to 4 years old. Kaya sabi niya, wag na nating hintayin pa kasi ang proposal po namin actually 700 million over 3 years. Sabi niya, wag na nating patagalin to. Kawawa naman ang mga bata, napakahalaga nito. Gawin na natin ngayon. Ayon pa sa ADCOM2, mismong si Budget Secretary Amina Pangandaman nang nagsabi na pwede nang simulan ang pagtatayo ng mga CDC ngayong taon. At dahil tukoy na ng ADCOM ang mga LGU na walang CDCs, mapapabilis ang pagpapatupad sa naturang proyekto dahil magtutulong-tulong ang mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DBM, DILG at DepEd. Ikinalugod naman ng Council for the Welfare of Children ang pag-aproba ng Pangulo sa pondo, lalo't malaking tulong ito sa development ng mga bata. So itong funding po ng mahal na Pangulong yan ay siguradong malaki ang maitutulong para mag-attract po tayo ng mga trained talagang mga facilities o mga teaching staff sa mga CDCs po natin. Hiling pa ng CWC sa mga LGU, tulungan ng pamahalaan sa mga programa na makatutulong sa mga kabataan. Namahagi ang Department of Agriculture Western Visayas ng libreng agricultural drone services para sa mga lokal na magsasaka. Ipinaabot ng Department of Agriculture Western Visayas ang libreng agricultural drone services sa Barangay Inagdangan Sentro, Zaraga, Iloilo. Ayon kay Ayan Calibara ng DAWV Regional Rice Program, itong interbensyon ay bahagi ng Digitalization at Value Chain Development Initiative sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program na naglalayong mabigyan ang mga magsasaka ng palay ng subsidized access sa drone services. Objective naton sini is papadasig ang aton nga obra at the same time mangin effective ang aton application sa aton nga biofertilizer, no. So diri sa Inagdangan Sentro amo ni ang labing una nga lugar nga gin-applyan naton sang drone services. Ang mga magsasaka mula sa Zaraga ay ang mga kauna-unahang benepisyaryo sa Western Visayas na nakatanggap ng serbisyo. Kami sa Zaraga, no, blessed kami nga napili ninyo bilang recipient sa aton sining drone program. So kami sa Municipal Agriculture Office kami technical sa aton mga farmers. So dako gid dinhi nga bulig para sa aton sa banwa, no, nga makahatag sang libreng service pagi sa pag-provide sang drone voucher naton sa aton mga farmers. Inaasahan rin ng DA na maipatupad ang agricultural drone services sa bayan ng Putotan at Dingle, Iloilo sa pamamagitan ng voucher system. Dumami ang mga Pilipinong may trabaho sa unang buwan ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Patuloy naman sa paglalatag ng mga hakbang ang pamahalaan para tugunan ang mga pangangailangan ng labor sector. Nakatutok din ang gobyerno sa pagbubukas ng mas maraming oportunidad para naman sa pagnegosyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA na maraming Pilipino ang nakahanap ng trabaho ngayong unang buwan ng taon kasabay ng pagbaba ng kabuuang bilang ng mga unemployed at underemployed sa bansa. Tumaas ang employment rate ng buong Pilipinas sa 95.7% nitong January 2025. Humigit kumulang sa 48.49 milyong Pilipino ang may trabaho na mas mataas kaysa noong January 2024 na 95.5%. Samantala, bumaba ang unemployment rate ng bansa sa 4.3% nitong January 2025 mula sa 4.5% noong nakaraang taon. Bumaba rin ang underemployment rate sa 13.3% mula 13.7%. Paliwanag ni PSA Assistant Secretary Divina Gracia del Prado, halos lahat ng nadagdag sa labor force ay nakahanap ng trabaho.
Aabot sa 20,000 beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang nakilahok sa magkakasunod na job fair na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development itong mga nakaraang buwan. 4 na job fair ang sinagawa ng DSWD sa National Capital Region noong January 31, sa Western Visayas noong February 13, Davao Region noong February 15, at Negros Oriental noong February 20. Mahigit 100 sa mga aplikante ang hired on the spot. Bukod naman sa trabaho, binigyan din ng tig 5,000 pesos sa mga benepisyaryo mula sa Sustainable Livelihood Programs Employment Assistance Fund ng ahensya. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na hindi magpapakakampante ang House Quinto Committee sa patuloy na pag-iimbestiga para matuldukan na ang taas-babang presyo ng bigas. Wala pa raw isang linggo ang nagdaan, pero ubos na agad kaninang umaga ang tindang 45 pesos na kada kilong presyo ng bigas sa tindahan ni Mang Serafin. Pumatok daw ito sa kanyang mga customer dahil kahit mura ay maganda pa rin ang kalidad nito. Inaasahan na nga rin niya ang posibleng pagbaba pa ng presyo ng bigas sa susunod na linggo. Nangako naman yung mga miller, yung kinukunan namin na next week, medyo malaki bababa nila. Yung pinaka-popular nung na bigas, 1,200 ang kuha namin. Ngayon, medyo bababa daw nila ng 990 o 1,000. Di malaki-laki mababawas nila doon. Ano yan? Ilang kilograms yun? 25 kilograms. Ang pagbaba na yan sa presyo ay patunay ng magandang balita tungkol sa pagbagsak ng rice inflation sa negative 4.9% mula sa dating negative 2.3%. Siniguro naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi papakampante ang House Quinta Committee sa pag-iimbestiga laban sa mga sumusubok pa ring manipulahin ang presyo ng bigas at supply nito sa bansa. Ikinatuwa naman ng rice retailer na si Manong Serafin ang pangakong ito ng Kamara. Hindi mas maganda yung ganun kasi at least yung baka mas lumakas pa lalo dahil mababawasan sila para sa kabutihan ng lahat ng mga mamimili ng bigas. Kasi araw-araw maraming bumibili, kinakailangan yan eh. Matatandaang masugid din noong isinulong ng Kamara ang pagsasabatas ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act noong nakaraang taon. Okay, so kung nagustuhan ninyo ang ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibesan sa inyo, i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa matulungan po ng mga kababayan na nabulag ng kabilang kampo. At para malaman nila at mapanood nila ang totoong balita mga kababayan. Okay, so please like and share. So, isa tara po natin. Nandyan po si Jodeth Dumas Panya, Rosalie Cartera, Osborne Gislani, nandyan rin po si Jemmy Piyuan, Bong Yu, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Hatsu Apple Nash, nandyan rin po si Jenky Arellano, LB Zimezo, Elina Cao, Leticia Dizon, Percy Shalana, nandyan rin po si Felicitas Manibog, Ivy Alfonso, and Hatsu Alicia Lee. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga sandali ng kahinaan at karupukan, ang iyong katapatan ay nananatiling hindi natitinag. Pakiusap na patibayin mo ang aming pananampalataya upang kami ay maging matatag sa harap ng kahirapan at hindi madaig ng mga hamon. Naway ang aming pananampalataya ay hindi lamang maging isang paniniwala lamang, kundi maging isang katalista din para sa pagkilos na gawing patotoo ang aming buhay sa pananampalataya sa iyo. Ipangkaloob mo sa amin ang lakas ng loob at lakas na lumakad kasama mo at patuloy na sumulong. Idinalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan.
Tinig mong matatag sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.